If you retire at 65, magkano nga ba ang retirement fund na kailangan mo? Panoorin mo to. Let me show you a sample retirement computation. Thanks to my friend and colleague Je for creating this, mas madali tuloy kaming mag-compute with our clients. For example, si John, ang birthday niya ay October 3, 1993. 32 siya ngayon and na-hire siya sa company last June 1, 2020. So 6 years na siya doon at ang current base salary niya ay 40,000 kung saan sabi niya may 1% daw siya na increase. Pag mag-retire siya, mag-stay siya doon hanggang age 65, ang kanyang base salary ay magiging 55,000 plus na. Kukumputin natin yung daily rate, ito yon. Dahil meron tayong tinatawag na RA 7641, ito yung retirement law, kung saan required tayong makakuha nito kapag nag-65 na tayo or 60 kung optional retirement, basta naka-minimum 5 years na tayo sa kanila. Kung ang napili ni John sa ating computation ngayon ay 65, ang projected retirement benefit niya from the company is 1.57 million. Alam mo ba na if we want to enjoy 20 years of our retirement, we must save 20 years earlier. So itong si John, 32 years old pa lang siya, so we have ample time pa to save. Basta do it religiously para ma-reach natin yung target amount pag mag-retire. Punta tayo sa next tab. Mula ngayong 32 siya, papunta sa age 65, meron siyang 33 years bago mag-retire. And sinabi niya, gusto niyang makatanggap ng money from his plans sa lahat ng mga assets niya for the next 10 years. So 65 to 75. And pag nagko-compute ng retirement, ang iniisip natin ay fully paid na lahat ng mga loans mo, ng mga binabayaran mo sa mga assets mo, etc. Natitira na lang ay yung mga bills mo, tubig, kuryente, little bit of entertainment, groceries. So, i-imaginein mo magkano yung gusto mong matanggap pag magre-retire ka na. So, sa current value, for example, sabi ni John, 35,000. Ang ating inflation rate ay 3% na ginamit. Required retirement fund ni John ay 16.19 million. For example, sabi ni John, meron daw siyang 250,000 na savings sa bank kung saan nilagay niya ito sa time deposit. Kunyari, 1% nag-earn. Pag nag-retire siya, dahil sabi niya yung savings na yun ay pang-retirement, 346,000 siya. Yan. E nabanggit rin ni John na meron daw siyang lote sa Batangas na ang current value ay 2 million. Kung gagamitin natin yung estimate na growth ng ating property, naray mga 3% na lang. Ang projected value pag mag-retire na si John ay 5.25 million. So take note that itong bank savings, saka itong real estate property, nilagay lang natin siya dito kasi sinabi ni John, kaya niya kinuha ko yung lote, tsaka kaya siya nag-save ng 250,000 ay para to sa retirement fund niya. Kung sakali man itong bank savings at itong property ay hindi pang-retirement, hindi mo siya ilalagay dito. Itong property na 2 million, going back, magiging 5 million na siya at 3%. Yan, kasi sinabi niya, lote yon, so baka ibenta ko pag magre-retire ako o kaya property siya na may rental income. Ayan, so ikaw na magsasabi sa advisor mo. And then kanina, meron tayong na-compute na pag nag-retire si John sa company, meron siyang matatanggap dapat na 1.57 million. Then ang total ng lahat ng meron siya at projected na pwedeng makuha kasama yung kanyang employment retirement benefit ay 7.16 million. So ibabawas lang natin itong required retirement fund para magkaroon si John ng 35,000 every month for the next 10 years mula age 65. Ang matitira ay 9 million. Since 9 million ito at sabi ni John hindi pa siya capable na mag-retire dahil wala pa siyang ganyang money, kung magkatrabaho siya until age 65, pwede mo siyang unti-untiin para marating yung desired retirement fund mo.
Dito sa sample na to, meron tayong 33 years bago siya mag-65. So ang goal is makahanap pa si John ng ibang mapaglalagyan na investment vehicle kung saan kikita ito ng 4% para conservative, at kailangan niyang mag-save ng 138,000 for the next 33 years para ma-reach yung 9 million. Now that we know kung magkano ang balance or gap ni John para ma-reach niya yung target retirement fund niya na 35,000 for the next 10 years, ang kailangan naman ngayon ay mag-take action. Dagdagan niya ang mga savings na assets niya kung saan kumikita ng 4% para ma-reach ito. Based sa kanina, na-compute natin is 138,000 ang kailangan niyang i-save for 33 years until mag-65 siya. Of course, pwede naman na shorter ang gawin, tataas lang yung magiging savings niya. Isa sa mga vehicles na pwede nating lagyan para sa ating retirement ay itong AIA Goals Protect. Dito sa plan na to, ginaya ko lang muna yung ating computation kung saan si John ay maghuhulog ng 138,000 for the next 33 years until mag-65 siya. Ang bonus lang, meron siyang 1.38 million na life insurance immediately pag ma-approve yung plan, covered na siya niyan. Kung titignan dito sa projected benefits, kung 4% siya, marireach natin yung balance na 9 million. Kung mas naging maganda ang takbo ng market by then, mas malaki yung kikitain. Pero wag na tayo doon na lang tayo sa conservative na 4%. Ang bonus na lang dito sa AIA Goals Protect ay kung sakaling namatay ng mas maaga si John at hindi niya na-withdraw yung mga gantong benefits, whatever man yung kita ng kanyang money or savings, idadagdag doon yung kanyang life insurance coverage. Kaya dito, mas malaki yung makukuha. Kung sakali naman nasabi mo, Tin, ang haba naman magbayad until age 65, gusto ko mas maikli lang. Don't worry, meron tayong 5 years to pay dito sa AIA Goals Protect. Kung example kanina ay 9 million pa ang ating gap para ma-reach ni John ang kanyang target retirement fund, ang mangyayari dito sa 5 years to pay, 615,000 naman ang kailangan niyang isave for the next 5 years para marating yung ating goal. Bonus na lang na pag na-approve yung plan, insured na agad siya ng additional 3 million pesos na life insurance. Ito yung ating projection kung sakaling 615,000 lang, 5 years to pay, and then hayaan mo na lang siyang mag-grow, and then meron ka pang peace of mind na immediately covered ka na agad ng 3 million na additional coverage kung sakaling may existing plans ka na. That's it! Ganun lang po mag-compute ng retirement fund. Madali lang, di ba? Remember, retirement planning isn't about how much you earn. It's about starting early. So kung gusto mong malaman kung magkano ang kailangan mong i-save today, DM me your age and target retirement income.